Iimbestigahan natin ngayon alin Yes po. ba ang mas attractive sa isang lalaki? Itsura, talino, o pera? Saan ba pinaka na-attract ang mga babae? Tingin ko sa stability. So sa pera. Hindi kailangan mayaman. Pag magiging seryoso ang babae sa isang lalaki, titignan niya, kaya ba akong buhayin itong lalaki ko? At pangalawa na lamang yung itsura. Ang misis niyo po ba, sa tingin niyo po, saan po siya na-attract po sa inyo? Sa kagwapuhan. Di po, pwede po. Ang pego agamulang. Pwede po Walang talaga. biro. Hiniwalayan ka ng asawa mo. Kasi ayoko na sa'yo. Haggard ka na. Is that valid? Believe it or not, that happens. Bakit? Nagkakaroon ng third party. Paano mo naman po pinapanatili yung init niyo ni misis? Sa una kasi, yung init na yan, natural yan. At a certain point in time, you get used to each other, hindi ka na na-excite. Minsan, pag sa bahay ninyo, hindi na kayo komportable kasi isang turn mo Gusto mo na na, matulog. ay, parang may tulo yung kisame. Be grounded in the fact, she is imperfect, I am imperfect, and two imperfect people getting together will be beautiful. Yeah. This hearing is hereby called to order in 3, 2, 1. Lahat papatulan. Walang mahatulan. Your Honor! Available on Yulo YouTube channel, Spotify, and Apple Podcast. Subscribe na! Everybody in the house, nakagwapo, matalino, mayaman, malinis, mabango ang ating resource person. Kaya naman, siya ang perfect sa ating iimbestigang issue ngayon. Let's all welcome ang Kuya ng Bayan, Kuya Kim! Woo! Sa... Isang masigabong palakpakan naman dyan! Wow! Mr. Buboy at Madam Cha, isang malaking karangalan na mapunta sa inyong korte ngayong araw na to. Grabe ka naman. It's a karangalan for us too. Opo, sobra. It's an honor na nandito po Sa your kayo. honor. At kinakabahan. Sobra. Basa po kamay ko. it's an honor. Talaga. Yung ulit ko nga po. Pero bago po natin simulan ng hearing na to, Kuya Kim, may mga... Wala po ba kayong alam? Marami akong hindi alam, Opo. Mr. Buboy. Opo. Dahil pag sinabi mong may alam ka, Opo. ibig sabihin hanggang doon na lamang ang iyong kaalaman. Yes po. So, mas marami kang nalalaman, mas marami kang hindi alam. Oh, Yun. ang ganda no? Ano pa, mas marami kang alam? Marami akong hindi alam pag marami akong nalalaman. Dahil pag marami akong nalalaman, mas kaunti ang aking alam na dapat kong malaman pa. Kumbaga, you get more curious kasi. And you Yeah. keep on learning. And also, masyado kang magiging proud. Yes pag po. sinabi mong alam mo na, Opo. hanggang doon ka na lang. Oh, parang naglagay po wag kayo ng tuldok na doon. mayabang. Oo, huwag mo lalagyan ng tuldok Opo. dahil ang buong mundo ay question mark at hindi tuldok. At Ah! pag nahanap mo, nagiging tandang exclamation point. Tandang padamdam. Padamdam. Ay! Tandang padamdam. Wow! Matutuwa yung Tuldok, teacher ko sa tandang Pilipino. Tandang padamdam. Wow, ang galing! Ano Pag-iwanan ba na yan? naman ako! Nag-unlock yung mga ano. Dahil kay Kuya Kim, nakaka-pressure Shucks, na. ano ba yung pinag-aaral ko sa grade 4? Baka matanggal tayo pareho ngayon. You're fired! Hindi na tayo your honor, you're fired. Pag ganitong mga guest, no, Hindi, pero kinakabahan din ako. alam mo, gusto kong subukan eh. Oh, Kasi sige. ito si Buboy, may mga alam din siya. Tingnan O natin kaya kung ko po alam tinanong din sa inyo eh. din, Kuya Kim. Kuya Kasi po gusto Kim. ko lang din po talaga testingin, Kuya Kim. Sige. Like po, meron po akong mga katanungan sa'yo. Alam niyo po ba ang ibig sabihin po ng kukurikapu? Ang kukurikapu ay isang uri ng salita na karime ng kakapu. Ang kakapu ay isang flightless bird o ratite na nakikita sa New Zealand. Isa sa mga malalaking ibon nito, isang uri ng parot ngunit walang pakpak. Yan ang kakapu. Ang kukurikapu, hindi ko alam kung ano yan. Ano ba yan? Ang kukurikapu, Kuya Kim, explain ko rin po sa iyo. Ang isang kukurikapu ay isang uri po Nang? na makikita po sa ilalim po ng suso. Ay, Opo. yan, libag na kulay puti. Yan po. Ah. Yan po ang kukurikapu. Ito Ito pa. po, oh. Sagit lang. Sagit lang. Ate Cha. Sagit lang. Hindi, ba kailangan ng visual kasi? Oo, ano ka tawag dito sa ano? Anatomy? Anatomy kasi Opo, to. anatomy. Meron pa tayo. Meron pa po ako. Sige. Alam niyo naman po yung ano, yung karug. Karug. Opo. Ang karug ay short ng karugtong. Pag Opo. kulang ang karugtong, karug lang. Opo. Ang galing niyo po, Kuya Kim. Wala ka Ang galing. Oh. Alam ni Kuya Kim. Alam ni Kuya Kim ang karug. ano niya, oh. Opo. Naiisahan ka, Ito boy. po, Wala, boy. Kuya Kim. Mm. Alam niyo naman po ba ang ibig sabihin po talaga ng pateros? Pateros. Ang pateros. Saan po makikita ang pateros? Sa pagitan ng ano at ng ano. Yan. Sorry, alam niya. Oo naman. Kala mo, Yan ah. ang pahingahan ng baba. Ah, ano po? Pahingahan ng baba. Pahingahan ng Ito, baba. may iba pang pateros eh. Ah, may iba pa. Ito Ano po, oh. Ah, teka lang. Meron ka pa dito. Ano to? Sinasabi mo. At saka, At saka to? oo, Ano at ilong at saka bibig. Uy, may trivia ako ha. Ah, sige po, Kuya Kim. We Noong like unang that. panahon sa probinsya, pag nakita nilang walang at saka,
mangkukulam. o Yes. Ang tanong dyan ko ngayon, Narinig ko yun. totoo po ba yun? Patingin nga, Hindi. boy, kaya Ay, kasi feeling naman ito, mangkukulam siya, halimaw ka eh. Sorry po, Kuya Kim. Pero alam mo, Kuya Kim, meron pa Yes, kaming Charis. nalaman tungkol sa'yo Ano na yun? napaka-interesting. Yes po. Actually, hindi ko But rin alam to. explains the voice. Kasi ang ganda ng modulation ni Kuya. Yes. Kahit bagong gising siya, yan na yung boses niya. Good morning! Alam niyo ba na si Kuya Kim ay isang voice talent ng Ay, anime totoo po, before? Kuya Totoo yan, totoo yan. Alam nyo, matagal ko nang pinangarap nung ako'y bata pa lamang na mapunta sa telebisyon. Ngunit nung 1980s, kinakailangan perpektong yung muka. Ang Buboy, ang Charis at ang Kuya Kim, wala tayong lugar nun. Oh, yes. Ang lugar natin nun, kontrabida o ano lang, Comic lamang. relief. Oo, comic Grabe ka relief. naman, Kuya Kim. Hindi, totoo yan. Ang lakas kaya ng dating mo sa akin. Hindi, Totoo po, Kuya Kim. Hindi, totoo. Totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Ang dating ko kailangan iisipin mo pa para magkaroon ng dating eh. Yun, nung unang panahon, nung 1980s, kinakailangan agamula ka. Yan. Perfecto. Richard Walang kaliwa, Gomez. Walang kanan, walang anggulo, kahit Yung anong anggulo pwede. symmetry, maganda. Perfect symmetry. Walang kanan, Yan. puro kaliwa? So, Okay. ang nangyari noon, nag-audition ako sa mga commercial. Apo. Hindi ako nakuha dahil nga kulang. Pero narinig ang boses ko. Okay. Nung narinig nung auditioner, sabi niya, bakit hindi ka mag-audition sa commercials? Voice commercials. Pasok agad. Unang audition, pasok agad. Wow. And then nanganak yung mga voice commercials ko, naging dubbing. Okay. Ang dubbing ko, yung grupong gumawa ng Maskman. Ako si Red Mask. Okay po, okay po. Paano yung boses ni... Kung anong Gawin boses- mo nga na red mask Ang ka. karakter ko dun sa Red Mask ay si Takeru o si Michael Joe. Kung anong boses ni Kuya Kim, ganito sa pagsasalita na ganito, ganun din ang boses Isang ni Takeru. line. Nanganganib ang ating mga kalaban. Kinakailangan maligtas natin sila. Galing, nakakatuwa. Pero alam mo, dadagdagan ko na ang intro ko kay Kuya Oh, Kim kanina. sige nga. Gwapo, Oh. matalino, mayaman, malinis, mabango, talented. Ay, Grabe. And for ang sure, dami. very Sobra. honest ka. Pero kailan mo pa rin manumpa. Oo nga. Kahit Oo nga ngayon, pala. bago tayo magsimula. Nakalimutan na yung manumpa. Oo, muntik na natin Opo. makalimutan eh. Hindi pwedeng mangyari to nang hindi tayo nanunumpa. Kuya Kim, Kuya Kim, pwede po bang pakiangat po ang kanang brain? Kuya Kim, do you swear to tell the truth, the whole truth, nothing but the truth, so help yourself? I help myself. I Yes! swear to tell the truth and nothing but the truth. I help myself. I love it, I love it. Parang siya pala nakakasagot With ng that tamang being ano. said, simulan na ang hearing na to. Ayan. Hey! Iimbestigahan natin ngayon kung ano ba talaga ang ideal man. Sa inyong Yan. karanasan, isasama ka dito ha, Mr. Oh, Vice go Chair, po. included ka. Alin Yes po. ba ang mas attractive sa isang lalaki? Itsura, talino, o pera? I will speak about men in general. Hindi ako lamang. Aha. Sa lalaki, ang unang tinitignan ay itsura. Itsura. Pagkatapos ng itsura ang titignan ay ang talino at ang pangatlo ay ang pera. Ang lalaki hindi masyado tumitingin dun sa pera unless ang lalaki ay bumubuking. Okay. May gumagawa na, it's okay. Hassle yan, hassle. Oo. It's Kasi a ang hassle. lalaki, kami ang gagawa ng pera eh. Apo. Ang magandang attitude na lalaki, pag kumuha ng mate, alam nila na sila'y kakayod, hindi nakatingin yan sa pera. Pag nakatingin sa pera, abay, ibang may anggulo. Okay. May anggulo. Alam na natin. May kung ibang anggulo. iba pa, okay. Oo, may iba pa. Ngunit, ang instinct ng lalaki ay tumingin sa kagandahan, Okay po. tapos yung pangalawa yung kagandahan ng puso, at pangatlo yung talino. Okay. Ganun. Ako personally naman, Sige nga po. importante sa akin yung talino. Mhm. Tas next siguro, yung itsura in the sense na gusto ko malinis, manamit, mabango siya, Mhm. tsaka presentable. Eh kung pangit. Basta malinis siyang tignan. Malinis I na think, pangit, okay lang? hindi kasi siya hindi siya, pag matalino kasi gumugwapo eh. Totoo yan. Sa akin ha, Totoo yan. ang tatay ko kasi, gwapo naman siya, pero maliit siya. Kasing laki ni Buboy. Pero, maliit, Napakaliit. matangkad. O, teka, nagtiyak ako? Saglit Pero, lang, nagtiyak ako. matalino ang tatay ko. Oo nga, tama. So, siya talaga ang peg ko. Hmm. Tapos, pangatlo lang talaga yung pera. Because, sa tingin ko, kaya kong gumawa ng sarili kong pera. So, kung wala kang pera, mag-compensate ka sa ibang bagay. Di ba? Grabe. Ikaw, boy. Una-una ko tinitignan naman din, talino din. Talino. Talino naman po. Kasi una-una sa lahat, nakakabilib din yung babaeng matalino. Mm. Bonus na po sa akin yung kagandahan. Mm. Oh. Sumunod na po talaga yung meron po siya. Mm. Kung anong po meron siya. Kasi, Meron siya, may period. hindi. Meron ka. Hindi, kung anong meron siya. Kung anong meron siya. Kumbaga Ah. tama si Kuya Kim, hindi na. Kumbaga pag ako pumasok sa ganyang
type ng relationship, hindi ko na tinitignan din yung pera kasi tama siya. Ako, mas tumitingin ako doon sa kakayod ako eh. Oo. Kasi lahat naman kayang gumawa ng pera eh. Oo. Basta Tama. nasa character yun na yun. Papasok, di ba? Mm-mm. Hindi na to sa personal, Okay no? po. Sa observations lang ninyo and the people around you. Saan ba pinaka na-attract ang mga babae? Sa tatlo? Babae sa na-attract? Mm-mm. Tingin ko sa stability. So sa pera? Oh, well, hindi lahat ha. Hindi kailangan mayaman. Okay po. Pero kinakailangan yung magiging seryoso ang babae sa isang lalaki, titignan niya, kaya ba akong buhayin itong lalaking to? At pangalawa na lamang yung itsura. So pumapasok talaga sa pera? Ang pera kasi pag Kumbaga- sinabi mo, yung pera meron na eh. Apo? Hindi, yung kakayahan kumita ng pera. Okay. So sa Oh. character? Karakter. Oh. Kasi Pag paano tamad, kung hindi siya kasama sa choices? Ano? Kung pera, kasi mamaya pag-usapan natin yung sa character. Okay, kung okay. pera, Kung pera, talino, or itsura. Okay po. talino. Pag pinasukan natin ang culture, bakit kaya yung mga tao, yung mga babae, mas priority nilang magmahal ng isang matalinong tao? Siguro ang natural instinct kasi ng babae ay maging isang nanay sa pamilya. Not to put women down. Okay? Okay po. yeah, yeah. Natural instinct lamang. Oo. At kinakailangan yung kanilang partner ay may kakayahan na bumuhay. Okay po. Talino yan eh. Okay. Talino yan eh. Pag nakita nila na medyo obobs, ang feeling nila malalagay tayo sa alanganin. Pag itong padre de pamilya natin, pag itong leader natin, hindi tayo malalagay sa maganda. Saka kung cultural, di ba Kuya Kim, meron yung mga, sa totoo naman kasi, not to put women down also. Yes, yes. Pero, di ba nagjojowa sila ng afam? Mhm. Hindi lang because dahil sa itsura, pero mas mataas kasi ang dollars. Yes. Meron talagang, pero may ding ano yan, ganun eh, di ba? Meron ding biological reason yan. Oo. Ang instinct ng tao is to expand the gene pool. This is proven by genetics. Pag nagsama ang isang afam at isang hindi afam, ang gaganda ng anak. True, exotic. Matatalinong anak. Yes. Iba. Kakaiba. Because ang gene pool ay nag-expand dahil nagkaroon ng outside genes. Oo. Kaya marami sa mga babae at lalaki attracted sa afam. Kakaiba. Oo. Pag nakakita ka ng blonde blue-eyed, attracted ka. Pero yung blonde blue-eyed, pag nakakita ng kapwa blonde blue-eyed, hindi sila Wala lang attracted. sa kanila. Pero pag nakakita ng babaeng probinsyana na lumalakad sa pilapil, Morena. nakasakay sa kalabaw, Wow. at maitim ang balat, attracted sila. Because they're attracted to a different set of genes. Kumbaga, the grass is greener again. Ganyan. Hoy. Maganda naman talaga. Para si Mama! Uy! Di ba? Di ba, boy? Ikaw yung galing doon. Kuya Kim, alam mo to? Uy, teka muna. Bago pala ako pumunta rito, kasama ko, nag-workout kami ni Faith. Pinapakamusta ka ni Faith. Oh! Yan na naman. Okay, sa spiritual naman. Spiritual, yeah. May spiritual explanation kaya? The tendency of man is to aspire to be God, to be as close as God as possible. We were made in the image and likeness of God. God is the ultimate in intelligence. So therefore, if I look for a mate, I want someone who will remind me of God and His intelligence. Hindi ba? Dahil pag attracted ako sa obobs, hindi rin natural eh. Hindi rin instinctive sa atin eh. Oo. Hindi ba? Because we are made in His image and likeness. Therefore, we will look for someone who is also made in His image and likeness. Isang matalinong tao. Alam niyo, magre-resign na ako. Alam mo, tsaka may Galing ni Kuya may sagot Kim. siya sa lahat. Hindi, tsaka Nagcha-challenge ka ako ganda. dito eh. Oo nga naman Nagcha-challenge pala. ka ako dito eh. Diba? Hindi ko Grabe. naisip yun. Paano yung spiritual? Kasi nakalagay dito. Tignan natin kung may spiritual explanation Meron, si di ba? Kuya. Ang misis niyo po ba, sa tingin niyo po, saan po siya na-attract po sa inyo? Sa kagwapuhan. Di po, pwede po. Gwapo po kayo, ano Kuya ba? Kim. Kakaiba Totoo. lang tayo. Sabi ko nga nung nakaraang podcast Kakaiba. namin sa Rawi, hindi tayo pang eye-level shelf. Hindi. Di ba? Hindi tayo ilalagay sa Para eye tayong level. germs. Pero tayo yung hinahanap. Saan ba Hinahanap. nilagay ito? Mhm. Si Buboy Yeah. nasa ilalim. Because pa you know what? You know why? It's Yeah. rare. Yeah, rare na rare. Tama. So ikaw ba, ano yung sinasabi sa'yo ng misis mo? Na alam mo nung una kitang na-meet? Tinanong ko yan sa kanya. Kinikilig Ang dami ako! malaman, Kuya Kim. Gusto kong kiligin. Hello po, Ma'am May- Felicia. My language of love is verbal eh. Gusto kong naririnig. So, Oo. madalas tinatanong ko siya, why were you attracted to me? Ang sagot sa akin ni Feli, Kim, you were so different. Yun lang. You were so different that I was just so intrigued by your being different that
I liked you right away. Sanay siya sa mga lalaking sinusundo siya naka Mercedes-Benz. So siya ang misis ko eh. Oo. Susunduin siya naka luxury car. Sinundo ko siya pinakaunang date namin, naka-Vespa ako na vintage. Wow. Sabi, iba to. Tsaka Ang mga lalaki, ang lakas ng loob mo kasi hindi lahat ng tao Babae. komportable magmotor. Hindi ba? Totoo. Oo. Hindi ba? I took a risk, nakuha ko siya. Dahil Galing. kakaiba ang approach ko at kakaiba ko. At nag-trust siya sa'yo. Dahil Motor. naka-Vespa ka, the best ka. Uy, may pag-asa ka maging writer pag-isipan mo. Oy! Hindi, ang Hindi, galing. nagsusulat po yan, Kuya Kim. Oh, Nagsusulat po yan. Hindi na masyado. Yes! talaga. Meron din akong tanong, Kuya Kim. Dahil sobrang talino din po ninyo, na-question niya rin po ba, ang pagiging matalino minsan may disadvantage Yun. din po ba yan? Uy, alam mo kung ano ang disadvantage? They expect you to be perfect all the time. Oh. But I am not perfect. I'm human. Wala naman perfecto. Pero pag nagkamali ako, trending. Pag di ako nagkamali, normal, matalino yan eh. Pero takot nga ako sumali ng mga game show eh. Oh. Maski yung Family Feud, talagang ilang pilit sa akin nito bago ako sumali dyan. Dahil natatakot ako, dahil baka pag nagkamali ako, trending. Hindi pwede magkamali si Kuya Kim eh. Bigyan kita ng example. Nag-trending ako mga ano to, pangatlong taon ko sa showbiz. Okay po. 2007. Isang game show sa ABS-CBN, ang title 1 versus 100. Kay Edu Manzano. Yeah. Oh. Kay Edu Manzano. Yeah. So, ang tapang ko pa noon. Sabi ko, lahat ng game show, pwede ako dyan. Matalino ako eh. Oo. So, sumali ako. Si Edu ang host. Eh di, ang style noon, may mga questions, multiple choice, pero may 100 na audience. Oo. At yung 100 na audience, heckler. Wala. Yeah. Ginaganon ka. So, madidistract ka ngayon. Habang nakikipagtalo ka doon sa audience, bibigyan ka ng tanong, medyo malilito ka sa sagot. Ang tanong napakasimple. Ang tanong, Kuya Kim, what is the biggest fish in the world? Alam naman ng lahat yung butanding yun eh. Alam ko butanding yun eh. Eh dahil busy ako doon sa Oh, mga nanggagalsa. at ang yabang ko, Opo. alam ko naman lahat. Ang mga answers simple. Blue whale, which is the largest living organism, the largest animal in the world. And then butanding o whale shark. Whale shark. Whale shark hindi butanding ang sinabi, whale shark. Oo. So sabi ko shark, whale shark, alam mo 'yon. Pero sa pagmamadali ko, ang sagot ko blue whale. Is that the final answer, Kim? Kuya Kim? Final answer. Whale shark, blue whale. Nako, ito na. Natalo dun sa game show. Sabi ko, okay, mali. Bagong Facebook nun eh. Nako, tapos sa ilang araw, si Kuya Kim di naman matalino, yung butanding hindi alam. Lumabas sa mga meme. Hanggang ngayon lumalabas pa rin yan sa mga nakakaalala. Mga 30-40 anyos na yung mga yan. Pero naalala nila. Because hindi ako pwede magkamali. Because Kuya Kim is supposed to be perfect. That is the disadvantage of becoming Oo Kuya nga, Kim. no. Pero Ang hindi. hirap din Kasi pala pareho maging kasing Kuya Kim. whale. Pareho kasing Di ba? whale. Nakakalito. May mga heckler pa. Oo. Pero kailangan alam ko yun eh. Sabihin mo, whale, come here. You join. Ang ganda, no? Ang galing. Ang dami! May setup muna eh. Pareho kasing whale. Setup. Pareho kasing whale. Whale. Sinetup yung sarili mo. Galing ah. Hindi, tsaka alam mo problema pag matalino ka. Oh. Hindi sasabing matalino ka. Oh, matalino ka. Naisip ko lang, Oh. pag matalino, iniisip na, ay, boring yan. Kasi Uy. laging mataas tingin sa sarili. Yan nga, ganun. Or minsan nakakahiya makipag-usap din sa matalino. May intimidate. May nakaka-intimidate. Marami kasing, totoo naman to, maraming high IQ, low EQ. Marami Opo. yan. Oh. Kasi napakaraming mga high IQ, kaya mataas ang IQ dahil sa pag-aaral. Opo. I don't take it against them. Opo, Yeah. opo. Sa lipunan yan. Sa kakaaral, nakalimutan umikot, nakalimutan magkaroon ng kaibigan, nakalimutan gumimik. Kaya tumaas ang IQ. Habang tumataas ang IQ, ang EQ o emotional quotient, yung street smartness, pababa. Oo. Yun ang mga boring. Na hindi mabasa ang conversation, pagkausap mo yon kung ano-ano sinasabi, hindi sensitibo sa'yo. Hindi nakakaaliw, hindi nakakalibang, pero bibigyan ka ng mga facts. May taong ganyan, parang ano ba, tama na. Walang sex appeal. Ganon. Walang social cues. Social cues. Yan. Walang antena. Minsan. Oh, walang antena. Walang antena. Galing. Langgam. Ipis. Ipis. O, teka lang. Hagit lang. Nose. Eto naman, yung Oh. mayaman, kuya. Ayan. Di ba si Kuya Kim nakakaangat-angat yan sa buhay? Ganito yan. Ang pamilya ko, nagsimula kami, very middle class kami. Pero in time, nagkaroon ng yaman ang pamilya ko na komportable.
Pero hindi kami sobrang yaman. Tama lang. Mhm. Tama lang. Nung napangasawa ko ang misis ko, naging mayaman ako. Oh. When I met her, she was one of the top stockbrokers during the boom years of the stock market sa Merrill Lynch. Grabe, So isa siyang finance person. And then, paalis na siya. When I met her, 3 days na lang, aalis na eh. She got promoted to be one of the heads of Merrill Lynch in London. So isipin nyo, stockbroker sa London. Grabe. Mayaman. Grabe, So, Sobra, at sobra. ang pera niya, gawa niya. Walang minanang misis ko ha. Ang misis ko is self-made. Wow. Self-made. So kung ano man ang naipon ng misis ko, yan ay dahil sa kanyang pag-aaral, sa kanyang pagpupursige, at sa kanyang diskarte. Wow. So when I married Feli, gumanda lalo ang buhay ko. Ayun ang blessing ko naman kay Feli. Ang galing. Oh. Grabe, So ang grabe ang blessing. napangasawa ko, ang blessing ko talaga, maganda na, mayaman na. Sexy, fit. At mahusay na nanay, mahusay din Yes. sa pamilya namin, at sobrang talino. Kung sa tingin niyo matalino ko, wala ako sa talino ng misis ko. Talaga po? Pero ang talino ni Grabe. Feli is, Sorry. parang galit ka. Hindi po. Hindi po Parang kasi galit po eh. parang kasi ang tingin ko rin po talaga sa inyo, talino rin po pero Hindi, Si Feli nakakagulat. ba level? Si Feli, ang talino niya academic. Okay po. Nag-aral yan sa UPenn. Nung nasa University IS yan, of Pennsylvania. Wharton. Si Feli, nung nasa IS siya, class valedictorian. So, valedictorian. And then, nag-aral sa Amerika, sa University of Pennsylvania, UPenn, sa Wharton School of Business. Magna cum laude. Tapos, nagtayo siya, pumasok sa stock market, nagtayo kami ng sarili namin eskwela. Because yun ang gusto niya. Dito po. Yung Chinese International School sa BGC. Oh. Kay Feli yun. Si Feli ang nagsimula niyan. And then, she sold the school dahil gusto niya mag-reinvent. Mahilig mag-reinvent ang misis ko eh. Nag-aral siya sa Tufts University 2 years ago ng Masters in Nutrition. So, natapos siya ng Masters. Ngayon, nag-aaral na naman siya ng bagong Masters. Gusto niya 2 Masters eh. Oo. Sa Harvard naman. Public Health. So, Grabe. patatapos na si Feli ng 1 more year, 2 Masters niya. From Tufts University in Boston, tapos Harvard. Super Grabe. master na po siya. Mastermind siya. Mastermind na Master. po siya. Ang galing. Master of the masters. Na ano ako, hindi Ganun ko siya- alam ganun siya yun. katalino. At ganun siya kahilig mag-aral. Ako hindi ako Yun. mahilig mag-aral, ngunit ang hilig ko ay mag-aral sa buhay at sa mundo. So ang aking talino ay diskarte, ang talino ng misis ko ay academic. And Ang ganda ng combined, combination. maganda. Ang ganda. Magandang Oo. kombinasyon. Tsaka kasi, ang sarap lang pakinggan yung ganun Ito, ka ipaliwanag or Oo. i-describe O, ng asawa detalyado. mo. Oo. No? At saka kabisado niya lahat. Di ko nga makakabisa. Oo. Sa akin nga, kailan anniversary natin? Shucks. Naano pa ako, minsan nakakalimutan ko pa yung dates. Nakakatuwa. 28 years na kayo together. Ay, hindi Tama naman. ba? Magto-25 next year. 25. Magpo-25. Oh. My eldest is already 23 years old, is Jose. Yeah. Nakakatuwa na mga husband si Kuya Kim. Palakpakan natin si Kuya Kim. Thank you. Gusto, dapat I do my ganyan best. I do ang my ugali ng mga husband since nasa ugali naman tayo ngayon. Ayan. Pag-usapan na natin kung isali natin sa roster ang personality at ugali. Anong magiging ranking niya kaya? Pera, talino, itsura, at saka personality or ugali. Pang ilan kaya? Kung may asawa na, Sa totoo, sa like asawa na. in general. In marriage na to ang usapan. Pwede. Sa marriage, ang usapan dyan, ugali na. Ugali na. Dahil after many years of marriage, pangit na kayong pareho, more or less. At pagka nakaasa ka dun sa kagandahan o kagwapuan ng partner mo, at nagbago ng partner mo, iiwanan mo. Kasi nakaasa ka sa kagandahan at kagwapuan niya eh. After 30 years together, kulubot na kayong pareho. Mataba na yung isa, kalbo na yung isa. At iiwanan mo. Pero kung ang bond nyo ay dahil gusto nyo ugali ng isa't isa, then you stay. Marriage is a choice eh. Yes. Pero it's easier to choose kung ugali dahil you're comfortable together eh. May kaibigan ka na, mag-aang kayong pareho. Pwede ka magkaroon ng asawa na pangit ang ugali. Kaya mo yan. Pero mabigat. Kada uwi mo sa bahay, hindi mo alam kung tumutuloy ka sa alambre. Di ba? Pero kung mabait ang asawa mo, pag uwi mo, relax ka. Oo. Masarap. Iba pa rin talaga kapag alam mo yung bago ka man lang sumabak sa labas, panalo ka muna sa loob ng bahay. Tama. Iba po. Doon ka kukuha ng lakas sa loob Yes ng bahay. po, tama. Pag sabak mo sa trabaho, solid ka. Tama. Maka-recharge ka ulit. Ang sarap ng recharge mo. Di ba? Oo naman. Oo naman. Tsaka yung ugali kasi dyan din pumapasok yung tao na marunong mag-compromise, na Marriage marunong is siyang compromise. marunong Alam siyang mo yan. makinig, Alam mo yung bago siya, yung tanggap niya
na, okay, mali ako. May ganon. Dapat. Tama naku, ka, basic yan. sorry. Basic yan. Doon yung personality. Ang marriage give and pumapasok. take Mm-mm. Dapat marunong kang magbigay at marunong kang humingi. Mm-mm. Pero bigayan yan. Ito, sa context naman ng relationship, Hmm. i-rank natin ito. Hmm. Ano ang mas nagpapatagal? Actually, nabanggit mo na to, Kuya Kim. Mm-mm. Pero pag-usapan pa natin ng mas malalim pa. Hmm. Yung mas tumatagal ang relasyon. Kasi merong hindi laging sa ugali. Physical attraction, emotional connection, o financial stability. At bakit? Depende sa state ng relationship. Hindi mo pwedeng sabihin yan eh. Depende kung bago pa lamang ang relationship nyo, gitna, o matagal na. Mhm. Sa una, palaging itsura yan. Sa una. Physical, sa una. Exciting pa, Oo, exciting. no? Mm-mm. Tapos sa pangalawa, pagkatapos mga 10 years, nasa ugali na yan. Mm-mm. Sa ugali 10 na yan. years no, po. sorry. Unahin na sa pera yan. Mm-mm. Apo. Mga 5 years upwards, you're thinking of stability. Ang away nyo palagi sa pera eh. Sasabihin mo palagi, hindi tukol sa pera to, tukol sa pera yan palagi. Kung ang pera nyo ay sapat Apo. at hindi kayo gahol, relax kayo sa isa't isa. Totoo. Totoo. Relax. Totoo. Hindi kayo mag-away. Totoo po. Kaunti lamang ang away. Pero kung gahol kayo sa pera, kunyari, gahol ka, Sa madaling salita, medyo walang pambayad kuryente, wala pa tubig. kuryente. Tapos nakita, pagod ka, Opo. natulog ka sa sofa. Aawahin ka ng misis mo. Huwag ka patulog dyan, nadudumihan yung sofa. Hindi tukol sa dumi ng sofa yon. Hindi tukol sa pagtulog mo yan doon. Ang subtext nun, hindi ka kumakain, wala na nga tayong pera. Mas hindi ka may kumakain. inner pa. Parang mukha kang tamad. Mukha kang tamad. Ang babae, pag nagsasalita, malagi may subtext yan. Hindi yes, no yan. Babasahin mo, ano ba talaga ang sinasabi? Yung pagtulog mo, hindi dahil sa pagtulog yun. Tamad ka. Pag tamad ka, lalo ko konti ang pera natin. Kawawang anak natin. Yun ang subtext nun. Basahin mo. Tama. Thank you, Kuya Kim. Thank you. Totoo. Hindi tukol sa yun, Brad. Ha? Hindi. Huwag ka mag-thank you. Hindi. Kumbaga, thank you kasi marami pong makaka-relate. Marami makaka-relate at No. malaking tulong po yan para sa mga kalalakihan din o sa iba pang relasyon. Subtext, Di ba po? Oo. So, is it safe to say, Kuya Kim, na Yes, Cherise. kayo kaya naging, hindi naman sinasabi kong perfect, pero mas naging harmonious yung Yes. relationship nyo ni Ni Miss Feli. Feli dahil ba sa secured kayo financially. So, It's a big thing. Dahil secure kami financially, pareho kami naka-reinvent ng sarili to be better people. I'll give you an example. Nung 2004, nung tumalikod ako sa politika, ang pamilya ko noon, puro politiko. Mayor ang tatay ko noon eh. Ang lolo ko, politiko. Ang mga kamag-anak ko, politiko. Nasa Maynila kami noon. Maynila. yeah, Opo. laking Maynila ako. Namiss ko nga yun eh. That was mayor eh. Doon po ako nakatira malapit sa Harrison Plaza before. Malati girl ka pala. In humilidad. Uy, naku. So, nandun boundary ako ng sa may Pasay. Pasay. Yeah, boundary. ng Yeah. Pasay. Mm-mm. Nung 2004, when I decided to go full-time and be Apo. on television, matapang ako. Kasi alam ko na kung pumalpak, hindi ko alam kung... Meron kang Kasi 6 months plan sa B. TV, wala akong sweldo nun eh. Apo. Sa pagpipilit ko sa sarili ko sa ABS-CBN na mapunta sa TV, sabi ko, huwag niyo ako swelduhan. Talaga po? Oo, gusto ko na lumabas sa TV, pero rumarakit ako sa gilid dahil nakikita ako sa TV eh. Nagkaroon lang ako ng kontrata sa ABS after 6 months. Nung nakita ni Maria Reza na, ba't wala kang sahod? I want you to work for me. But you have to decide. Kailangan TV ka na, wala ng politika. But I was able to reinvent myself and take the step. Kasi alam ko may backup ako eh. Si Okay Freddy po. nandun eh. Okay po. Question lang po, Kuya Kim. Bakit po gustong-gusto niyo din talaga po mag-artista? Para maging as Kuya Kim po ba kayo? Hindi ko akalain magiging kuya Kim ako. Ang pego agamulak. Hindi, pwede po Walang talaga. biro, walang Akala ko nga po yung kurisinin, si Lee Min Ho. Akala ko po Lee Min Ho eh. Agamulak. Ito, kahit Guyong aga gong sinasabi yun. ko to eh. Alam mo yung aga to. Pero never in my wildest dreams, hindi ko alam na ang bibigay sa akin ng Panginoon ay magiging Kuya Kim. Tsaka And it turned out to be timeless good. talaga. Timeless. Timeless Totoo. si Kuya Kim eh. Oo. Totoo, timeless. Di ba? Nung una nga, medyo pumapalag ako eh. Sabi ko, Lord, ba't kailangan nakasombrero palagi? Ba't Oo nga, bakit Puro nga? talino naman. Pwede namang pakit naman ng konti. Huwag kang ano, sabi ni Lord. Huwag kang ano. Diyan ka nga eh. Diyan ka nga eh. Pero di ba napag-usapan natin yung Ayaw mo sombrero ba? talaga. Yung sombrero, Yung sombrero. Ba't ka laging nakasombrero? May storya yan. Ah. Ang pinakauna kong segment nung nagsimula ako sa TV, sa show na Magandang Umaga Bayan, binigyan ako ng segment to, ang title ng segment, Animalandia. Ang una kong pasok sa TV, animals lang muna eh. Dahil Animalandia, puro animals yung nilalaro ko, naka-safari outfit ako, naka-shorts. Kaya. Ito yung matanglawin look. Opo, Yeah. opo, opo. Yung safari hat na ginagamit pang safari, sa hayop,
dumikit na, naiwan na. Pag hindi ko suot-suot, Ayaw mo tanggal. dumikit sa image. Dumikit sa image. Pag tinanggal ko, nawi-weirdan ng tao. Hindi nila ma-recognize ang Kuya Kim. Ang nakikita nila, agamulak. Teka, binalik na dyan kay Aga Mulak ha. I was gonna go there. Kasi yung physical attraction ba, hiniwalayan ka ng asawa mo. Kasi ayoko na sa'yo. Haggard ka na. Hindi ka na kasing gwapo ng dati. Hindi ka na Hindi ka na si Aga fit. Mulak. Hindi ka na Aga Mulak. Umaga. Hating gabi ka na. Ginabimulak ka Hating na. gabi ka na. Ano yun? Is that valid? Pag iniwanan ako, Dahil sa masakit looks? yun. Dahil No, but nawala? believe it or not, that happens. Of course, hindi nangyari sa akin yan, pero nangyari sa marami kong kilala yan. Bakit? Nagkakaroon ng third party. Kasi kung ang asawa mo, lalaki man o babae, ay hindi na physically attractive sa'yo, may pangangailangan ka. At alam mo na ang pangangailangan mo, makukuha mo sa iba, that happens. Not because pumapangit ang partner mo, dahil kulang sa commitment yung tao. It also shows the character nung kung sino man ang nagde-decide. Yeah. So, pero madalas mangyari yan. Di tsaka meron kasi yung halimbawa, hindi naman sa dahil pangit ka. So yung sa case ko naman, halimbawa, ako sa partner ko, lagi ko sasabihin, wag kang aalis ng bahay na hindi nakaplansya yung damit. Yung ganon. Yung sa looks in the sense na parang yung sapatos mo lagi malinis. Oo, Hindi kailangan importante yan. mamahalin, basta malinis. Kasi it Malinis, defines your character. And also, kung partners tayo, sasabihin nila, hindi kita inaalagaan. Oo naman. Na purong ako lang yung maayos, pero ikaw hindi kita At least inaasikaso. naka-public eye ka eh. So, Oo. dapat yung partner mo, by affinity, public eye din yan eh. Asawa ni Charis yan eh. Oo. Dapat presentable. I get you. Tsaka yun nga, it defines your partner eh. Yeah. So, like, kahit artista or hindi, parang tingnan yung asawa niya, ganda-ganda, tas siya, Tsaka masakit maganda yung sa meron kang trophy, kaloob. trophy husband. Oo Di po. ba? Pinagmamalaki mo Inaayos yan. siya. Oo. Kasi nire-represent nyo kayo parehong dalawa eh. Hindi lang siya. So, siguro nga yung sa commitment na sinasabi mo, Commitment. Kuya Kim. Importante. Yun nga yun. So, ganun ka-importante yung pag-e-effort talaga sa looks. Tama. Alagaan ng sarili. Marami ka na-inspired din, Kuya Kim, na tumakbo, maging aware sa kanilang health, 'di ba? Kasi like yung tatanong ko nga sana to Kuya Kim kasi importante yan na maganda yung fit mo eh, physical fit ka eh. Paano mo naman po pinapanatili yung init nyo ni Mrs.? Magandang tanong yan. Yes po. After many years of marriage, sa una kasi, yung init na yan, natural yan eh. Isang tingin pa lang, gusto mo na Nagbabaga Opo. yan. Opo. Nagbabaga. Alam mo yan, Oo, matagal ka oo. rin kasal eh. Nagbabaga. Isang kalabit sa gitna ng gabi, pwede na eh. At a certain point in time, you get used to it eh. You get used to each other, hindi ka na na-excite. Pag hindi ka na-excite, you find a way to get excited. Yes. Pinaplano na yan. Pinag-uusapan yan, niroromansa yan dahil ito advice ng isang Yes kasal po. ng almost 25 years. Yes no? po. Set a date. Sa araw na to, ito ang araw natin. So, leading to that day, you build up. May roromansahin mo ng isa't isa. Para nasa mood kayo, pag ginawa nyo, nandun. Pagka hindi mo pinlano, matagal na kayong kasal, kahit anong ganda ng partner mo, hindi nyo gagawin. Masasanay na kayo eh. At nagiging companionship na lang. And that is the beginning of the break in marriage. So, pinaplano dapat. Kami kasi ganit, di rin naman kami lagi nagde-date. Pero siguro once a month. Tapos minsan may mga date kami na night outs. Nag-iinuman lang kaming dalawa. Tapos hindi kami uuwi. Maganda yun. So kuha kami ng hotel room. Tapos ganon. Ano ginagawa niyo sa hotel Bali-baliktad. Ganyan. Acrobat. Sa sahig. Nagpipilates. Alam mo, Nagpipilates in 3 hours. Hindi, kasi hindi ito mga televiewers, Ayan po. mga nakikinig Yes dyan. po. Kasi minsan, pag sa bahay ninyo, hindi na kayo komportable kasi isang turn mo Gusto mo na lang, matulog. ay, parang may tulo yung kisame. Oo, totoo. Tsaka yung hindi ako fan nung nung excitement na mayroong biglang papasok or may biglang kakatok. Ay, Hindi nakakapatay. Oo Nakakapatay eh. ng mood. Hindi na natin afford yung ganun ngayon eh. Hindi na tayo high school na kailangan natin ng suspense, na excitement na ganung klase. Oo. So ako, gusto ko, planado. And nakaset naman yung mind mo eh. So you'll be in the mood. You'll be in the mood. Yes. Diba? Yes. Pero pag hindi mo inisip yun, kahit anong ganda ng partner mo, yes. itutulog mo na lang. Diba? Kaya minsan, bakit ang ganda tas pinagpalit pa rin? Yung pala yun.
Yun. Yung pala yun. Pero, pag siya ang nasa mababa, dapat ikaw naman ang magplano. Kung hindi niya kayang magplano, gagawin mo ng paraan and vice versa. Whatever works. Diba? Whatever Diba? works. Iba-ibang partner. As long as merong isang nag-e-effort and then Yeah. sumabay yung Pero isa. kailangan meron. Importante na meron. May married eh. Kailangan hanggang lolo't lola kayo, meron kayo. Ginagawa nyo. Regular. Pag sa ano naman po, baka po meron po kayong ma-share sa aming tips para po magtagal ang relationship. Bukod pa dun sa mga nabanggit mo na, Opo. ano pa yung mga kailangan naming ilista? Opo. Ready ka na ba? Ito na, nakarami na eh. Karami na ako eh. Compromise. Kinakailangan marunong ka magbigay. Compromise. And then pangalawa, be grounded in the fact na imperfect ang misis mo. Imperfect ang partner mo. Pagka alam mo na imperfect ang tatanggapin mo siya sa pagiging imperfect niya. Kasi hindi mo alam, imperfect ka rin eh. Kung ganun, minsan kasi ganito, no? Yes po, Kuya Kim. After several years of marriage, mga 3, 4, 5 years of marriage, sabihin mo, sino ba itong pinakasalan ko? Pangit pala sa umaga. Tsaka may ugali. May ugali. Palaaway. Tsaka Nagger. After 3 to 5 years of marriage, marami dyan bibigay na. Yan yung makikilala mo yung tunay na ugali ng misis mo. Pag bumigay ka, tapos na ang marriage mo. Alam mo bakit hindi ka bumigay? Dapat bumigay? Kasi yun din ang iniisip ng misis mo. Kung akala mo ikaw na nag-iisip ng ganun, siya rin na nag-iisip ng ganun. Ano ba to si Buboy? Bagong hininga. Ano ba to? Ano pala? Bastos pala. Lalabas sa ugali mo eh. Opo. Yung early stage ng marriage na yan, importante yan. Kinakailangan lampasan yan. And paano mo lalampasin? Yan po. Acceptance. Yeah. That she is imperfect, I am imperfect, and two imperfect people getting together will be beautiful. Yeah. No one's perfect. Hindi, tsaka alam mo, sinasabi ko nga to sa ibang friends. Sabi ko, kung eto ugali ng partner ko, may ayaw ako sa kanya. Pag lumipat ka sa next, dahil nahanap mo yung wala sa kanya, meron ka namang iba. Mas matindi pa. Hindi mo alam. Hindi mo alam, mas matindi pa ang ugali nun. So dito ka na lang sa alam mo na, tapos alam mo gawa pangit. ng paraan. Tama ka dyan. Diba? Tama yan. I love it. And then you'll be starting again from zero. Ang hirap Pag nun. sa zero kasi, kinikilig ka, akala mo perfect. Oo, akala mo After 3 tama. to 4 or 5 years, mas matindi pa yung kinuha mong partner. Mas matindi pa ang ugali kaysa doon sa ugali ng mister mo o misis mo. Doon ka na sa alam mo. Trabahuin mo na lang. Dapat alam mo. Yan, ang dapat alam mo. Galing. Palakpakan natin si Kuya Kim! Kuya Kim, we love you so much. Pero kahit mahal na mahal ka namin, hindi natin pwedeng palampasin ang Matatapos na. iniintay ng lahat ang Executive Whisper. Ito naman po, Kuya Kim, may dalawa lang po kayong pagpipilian. Pwede niyo po ito sabihin live sa mic o pwede niyo po sabihin live to our ears. May mga dalawang question po kami, Kuya Kim. Kinakabahan ako dyan, ha? Hindi po, mabasic lang po ito, Kuya Kim. Okay. Sino-sino or sino? Sorry, ang dami. Sino ang artistang nangutang po sa inyo at hindi po nagbayad? Hindi pa. Or Baka hindi naman pa magbabayad, nagbayad. Pero mga after 8 years. O, at pag na-omerito, Baka magbayad na siya. Walang pangalan, meron. Meron. opo. Pwede De, niyo bubulong niyo po, ibulong Kuya lang Kim. Pwede niyo ibulong sa amin. Promise, Kuya Kim. Hindi talaga namin sinasabi. Talaga? Promise, Okay. it depends on the price. Joke lang. Na-blackmail. Blackmail. Joke lang po, Kuya Kim. Promise po. Pinky swear. Hindi, ayoko. Pero meron. 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 Oo, meron. Pag nagpapautang ka kasi dapat kinakalimutan mo yan. Sinusulat sa Tama. tubig yan eh. Sulat talaga sa po ba? tubig. Sulat sa tubig. Oh. Alam niyo na, guys. Ang dami. Pagkatapos ng episode ito, daming ting, ting, Basta niyo na. Kuya Kim, Kuya Kim. Pati yung number ng inyong e-wallet. Basta meron. Meron. Normal naman lahat naman tayo eh. Okay. Siyempre lahat ng kaibigan natin, mga Ako may utang din artista. ako. Oo, normal. Hindi dapat Yeah. sinasabi. Oo nga, tama Pero po yan. sige, iba na lang. Opo, ito na lang po. Iba na lang po, Kuya Kim. Magkano na lang? Ayan po. Mga 6 figures. Ang ganyan. Mga 100,000 yun, mga kapuso. Mga ganon. Nasa 100,000. Tapos ang swerte mo, sinulat na lang sa tubig, oh. Di ba? Diba? Shucks. Ito po, Kuya Kim, sa pangalawa pong tanong. Sino po ang kilala niyong persona or personalidad? Matalino,
mayaman, Maayos ang itsura. maayos ang itsura, ganyan po. Pero, masama ang ugali. Ay! Sincha, 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 Sincha. Sige na, Kuya Kim. Bulong mo na lang po. Bulong. Talaga, bulong. Oo. Hindi sabihin, walang Eh, ano. hindi. Promise. Promise Ako talaga. nakakalimutan ko din. Talaga. Hindi, Promise, tsaka Kuya hindi Kim. rin nila pwede malaman. Bawal Ng staff. nila. Okay. Oo nga. I concur. I concur. Ano ba tawag doon? Ay, My nako. second emotion. Second emotion. Pero nakararo. I second emotion. 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 Palakpakan natin, Kuya Kim! At syempre, hindi matatapos ang araw nito na wala tayong batas for the week. Aha, ating batas for the week ay ang Ideal Man Law. Kapag matalino, masarap kausap. Kapag mayaman, masarap pagkain. At kapag gwapo, masarap. Period. Pero kahit ano pa ang preference mo, ang mas importante, nagkakasundo kayo para ang attraction, hindi panandalian, kundi pang matagalan. Oh. Ang ganda. Perfect, Kuya Kim. Congratulations Chef's po sa inyo dahil meron rin po kayong vodcast, Kuya Yes! Kim. Hoy! Kuya Kim, invite mo Thank rin you. sila. Alam niyo, ano ko actually kayo mga kuya at ate ko pagdating sa podcast. Wow! Oy, Kuya Kim. Mas, Baka siya! Sabay lang tayo. Hindi, Kuya Kim. mas- Hindi po. Well, bago ako sa podcasting Pero alam mo, You're perfect for it. ano ko Yes na, po. I find joy pagka nagpo-podcast ako, dun sa podcast ko na ano ba talaga, with Kuya Kim, sa Spotify po yan. I upload once a week, every Wednesday. Pero dun sa, ito ganito ang usapan dun Ang podcast masaya Yeah. Actually, It's a conversation. Yeah. Friends. Totoo po. Ang maganda sa Spotify kasi, sa podcast, hindi naman kailangan yung recent Ang dami dong mga Yes. naka-upload na iba. Yes. Pwede mo Tama. panoorin kahit yung luma. Kahit anong pindutin po nila doon. Yeah, Yeah, pwedeng but i-binge. Ang sarap, Yan. ang sarap. I'm having so much fun doing it. And I'm being rewarded naman by marami naman nanonood. Despite the fact na bago pa lamang ako, bago kayo nag-number one, nag-number one ako noon Ang Opo, galing! opo. Wow, 9 episodes. Tignan mo, nauna ka pa! 7 episodes. Okay number kayo. Nauna one. ka pa? Kayo, Kuya Kim Yeah. Hindi bagay na bagay ka. Parang you were born for it. Yes. Parang, Talaga. oo, ganun yung ano. Sarap Ang galing. I'm so happy for you. I enjoyed today. I Pag mean- podcast, nag-enjoy ako talaga. Ano naman? Kami talaga defines the excitement that we felt talaga. Ako, na-justify talaga na, bitin Natouch talaga. ako Diba? Kuya Ang Kim saya. Hindi, tsaka it's not about the income that you get. No, It's about no, like yung sense of fulfillment sa sarili na Yeah. nag-aaral ka, nag-challenge Yeah, ka. yeah. Ang dami Pero mo the income natututunan. will follow. Ha? The income will follow. Ano po? Yeah. Mga early adapter tayo dito sa podcasting. Mm-mm. Bago pa yung industriya, pero doon pupunta ang maraming mga advertisers. Oo, Kaya opo, ang mga opo. major stations, nasa ULOL tayo, major stations are now looking at podcasting because it's the future also. Ang galing. Among many other platforms. Mm-mm. Aside from free television. Maraming salamat ulit! Thank you so much, Kuya Kim! Nag-enjoy kami sobra. Sigurado ko kayo rin, mga kayulol. Kaya maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig sa amin. Lagi ninyong tandaan, deserve nyong tumawa. Deserve mong sumaya. Kaya mag-subscribe na sa Yulol dahil dito ang hatid namin sa inyo. More tawa, more saya. Hearing adjourned. See you next Saturday! Yay!